Masayang balita mga Ophirians, ang video na ito ay isang natatanging pagtatalakay tungkol sa Laguna Copper Plate Inscription. Ano nga ba itong Laguna Copper Plate? Balikan natin ang history. Sa buong discussion, ang Laguna Copper Plate Inscription ay tatawagin nating plaque for short. Ito ang karaniwang narratives na maririnig nyo tungkol sa plaque. Noong 1989, natagpuan ang plaque sa may bukana ng Lumbang River sa Laguna. Ang nilalaman nito ay na-decipher ni Anton Postma, isang Dutch anthropologist. Ang plaque ay katunayan ng ating sumisibol na sibilisasyon bago pa man dumating ang mga Kastila. Pinatutunayan nito na hindi tama ang history na iminulat sa atin na tayo daw ay nadiskubre ng mga Kastila at ginawang sibilisadong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang plaque ay isang legal document na ginawa noong year 822 na kung i-convert daw sa Gregorian calendar ay approximately 900 years CE. Ipagpalagay na natin na tama ang conversion ng mga eksperto, nangangahulugan na sibilisado na tayo mahigit 600 years bago dumating ang mga Kastila. Basahin natin ang translation ng plaque. Hail! In the Saka year 822, the month of March, April, according to the astronomer, the 4th day of the dark half of the moon, on Monday. At the time, Lady Angkatan, together with her relative, Buka by name, the child of his honor, Namwaran, was given a special favor, a document of full acquittal by the chief and commander of Tondon, representing the leader of Paila, Jayadewa. This means that his honor Namwaran, through the honorable scribe, was totally cleared of a salary-related debt of 1 kati and 8 suwana. This is weight of gold. In the presence of his honor, the leader of Puliran, Kasumuran, his honor, the leader of Paila, representing Ganasakti, and his honor, the leader of Binwangan, representing Bisruta, and with his whole family, on orders of the chief of Dewata, representing the chief of Medang, because of his loyalty as a subject, a slave of the chief. Therefore, all the descendants of his honor Namwaran have been cleared of the whole debt that his honor owed the chief of Dewata. This document is issued in case there is someone whosoever sometime in the future who will state that the debt is not yet acquitted of his honor. Ilalahad natin ang isang aspeto na tila nakaligtaan ng mga historians. Magugulat kayo sa inyong matutuklasan. Unang dapat pansinin,
ang petsa or date na nakalagay mismo sa plake. Hail in the Saka year 822, the month of March, April, according to the astronomer, the 4th day of the dark half of the moon on Monday. Pagbati, taon 822, buwan ng Marso, Abril, Lunes, ika-4 na araw ng papalubog na buwan, waning of the moon. Sa isang baguhan sa history, sasabihin nyo, ang labo naman ng petsa, Marso, Abril. Ano ba talaga? Marso or Abril? Ganyan ang line of thinking ng mga walang alam sa Hebrew lunar calendar dahil Roman calendar ang ginagamit. Himayin natin, kaninong gawa ang calendar system na ginamit sa plake? Nakasaad mismo sa plake na ang petsa ay ayon sa astronomer, sa Tagalog, isang pantas. Para maunawaan nyo kung anong klaseng pantas ang sinasabi namin, tandaan nyo lang ang 3 pantas na nagbigay ng handog noong isilang ang Misaya. Galing sila dito sa silangan, sinundan ang star papuntang Bethlehem. Mga Shemite po ang 3 pantas, hindi Europeans at mas lalong hindi Americans. Balik tayo sa plake. Alam ng pantas na gumawa ng kalendaryo na may sumibol na bagong calendar system mula sa Roma. Hindi niya batid kung ano ang kahihinatnan ng lunar calendar, kaya minabuti niyang ilagay din ang Marso, Abril kung saan pumatak ang lunar cycle sa Romanong kalendaryo. Ang Marso-Abril na nakalagay ay nagpapatibay na ang lunar cycle na nagmumula sa gitna ng Marso at Abril ang reference point. Bigyan namin kayo ng halimbawa. Tingnan nyo ang new moon ngayong 2020, March 24. Noong 2019 naman, ang new moon ay April 5. Tinutukoy ng pantas bilang reference point ang lunar cycle na pwedeng pumatak sa bandang dulo ng Marso o sa bungad ng Abril sa Roman calendar. Wala kaming nakitang article, local or international, tungkol sa plake na binigyan diin ang petsa. Hindi nila pinapansin ang Hebrew influence sa Philippine history dahil lagi silang naka-mindset sa Hinduism, Buddhism, and Christianity. For your information, dear historians, kaya Marso, Abril ang nakalagay sa plake dahil ang tinutukoy niyan ay ang month of Aviv or Nisan ng Hebrew calendar. Sinabi sa plake na ito ay ibinigay sa pang-4 na araw ng dark side of the moon. Obviously, ang tinutukoy ay ang waning phase or papaliit na buwan. Para maunawaan, tingnan nyo itong simpleng diagram na ginawa namin. Kailangan mo ng simpleng kaalaman sa moon cycle para maunawaan ang petsa. Ang moon cycle ay may 29.5 days. Mayroong 14.75 days mula sa new moon para mag-full moon at 14.75 days din mula sa full moon para sa pagdilim ng buwan. And the cycle is repeated. Kapag hindi nagkaroon ng new moon right after ng 29.5 days, it means na ang month na yan ay may 30 days. So, simpleng pagbibilang. Ang kabilugan ay day 15. Therefore, ang eksaktong petsa ay Aviv 19 of the year 822 sa Biblical Hebrew calendar. Yan po ang petsa sa plake o tinawag nating Laguna Copper Plate Inscription. Ngayon, bakit ginawa ang copper plate? Simulan natin sa mga tauhan. Una, si Namwaran. Siya ang nagkakautang. Pangalawa, si Chief of Diwata. Ito ang pinagkautangan ni Namwaran. Pangatlo, Chief of Tondon. Ito ang nagbigay ng plake bilang kinatawan ng Chief of Diwata. Sumunod, Scribe. Ito ang gumawa ng plake. Sumunod na tauhan, Buka. Ito ay anak ni Namwaran. Next, Lady Angkatan, kamag-anak ito ni Buka. Marami pang pinangalan ng mga tao na presente sa awarding bilang mga saksi o testigo.
Ngayon, ano ang nakasulat sa document? Si Namuaran ay may pagkakautang sa Chief of Diwata. Ang halaga ng utang ay expressed sa ginto at nauugnay sa sahod ni Namuaran. Lumalabas sa plake na si Namuaran ay tinatrato bilang hired laborer o worker ng Chief of Diwata. Kaya may sahod kung saan ibabawas ang kanyang pagkakautang hanggang mabayaran. Ngunit hindi lamang si Namuaran ang may pananagutan, kundi maging ang buo niyang angkan o descendants in the future. Lumipas ang panahon. Nanilbihan itong si Namuaran ng buong katapatan kay Chief of Diwata. Kung kaya, ipinabura ng Chief of Diwata ang pagkakautang ni Namuaran kahit hindi pa ito bayad. Ang basihan, katapatan. Hiniling ng Chief of Diwata sa Chief of Tondon na bigyan ng kaukulang dokumento ang panig ni Namuaran na burado na nga ang pagkakautang. Inutusan naman ng Chief of Tondon ang kanyang scribe na gumawa ng kasulatan. At iyon na nga ang tinatawag nating Laguna Copperplate Inscription o plake. Sa makatuwid, ang dokumento ay hindi proof of payment kundi proof of forgiveness ng pagkakautang dahil sa katapatang ipinamalas ni Namuaran. Ang plake ay iniabot kay Lady Angkatan at kay Buka na anak ni Namuaran. Hindi klarado bakit hindi mismo kay Namuaran iniabot ang plake. May theory po tayo dito mamaya, medyo nakakalungkot. Ngayon, bakit andun si Lady Angkatan at si Buka at may mga Your Honor na nakatestigo? Kasi hindi po ordinaryong pagkakautang ang pinatatawad, kundi utang ni Namuaran na damay ang kanyang buong descendants. Halimbawa, kunwari si Buka na anak ni Namuaran ay 7 years old pa lang noong nagkautang ang kanyang ama. Dahil ang tatay niya ay alipin, it follows na alipin din si Buka, pati ang mga isisilang niyang anak. Buong angkan. Sa madaling salita, ang utang ni Namuaran ay utang ng kanyang buong angkan at future descendants. Ngunit, dahil sa ipinakitang loyalty ni Namuaran at baka medyo matagal na ring panahon ang kanyang ginawang paninilbihan sa Chief of Diwata, kung kaya naawa siguro ang chief. Tumatanda na itong si Namuaran, palayain ko na siya. Naging tapat naman siya sa akin sa loob ng mahabang panahon. Kailangang ipaalam ito sa kanyang buong angkan. Dapat may dokumento, may testigo, mula mismo sa mga pinuno. Ngayon, hindi tayo nagmamalaki. Pero it takes a true Shemite Hebrew para unawain ang backstage o ang mga kwento sa likod ng plake. Tingnan natin ang plake mula sa pananaw o perspective ng isang Hebrew. Matatagpuan yan sa Leviticus chapter 25. Ganito ang nasasabi sa verse 39, if one of your fellow Israelites faces financial difficulty with you and sell themselves to you, you must not make him work as a slave. Instead, they will be like a hired laborer or foreign guest to you. Kung ang isang Israelite ay dumaan sa financial na kahirapan at ibinenta nila ang sarili sa inyo, hindi siya dapat pagtrabahuin bilang alipin, kundi bilang hired laborer. Sa verse 48 naman, nakasaad ang stipulation. The Israelite will have the right to be bought back after they sold themselves. One of their relatives can buy them back. Their uncle or cousin can buy them back. One of their blood relatives from their family can buy them back, or they may be able to afford their own purchase. May karapatan ang kapwa Israelite na muling bilhin o buyback option ang isang kamag-anak mula sa pagkaalipin. Pwede ring bilhin mismo ng alipin ang kanyang kalayaan bawas sa kanyang sahod. Sa verse 54 naman, even if someone is not redeemed
In any of these ways, they and their children are to be released in the year of Jubilee. For the Israelites belong to me as servants. They are my servants, whom I brought out of Egypt. I am Yahweh, your Elohim. Kung hindi raw nagawang bilhin ng mga kamag-anak o ibaybak ng alipin ang kanyang sarili, palayain niyo siya kasama ang kanyang mga anak pagdating ng year of Jubilee. Ako si Yahweh, ang inyong Elohim. Yan ang eksena na inilalarawan ng plake. Pinalalaya na si Namwaran, pati si Buka na anak ni Namwaran, pati ang future descendants ay malaya na. Ophirian, may impormasyon ba na Jubilee year ang nangyari ng pagpapalaya kay Namwaran? Kailan ba ang Jubilee year? Nasa verse 8. Count of 7 weeks of years, that is 7 times 7. So that the 7 weeks of years totals 49 years. Magbilang daw ng 7 weeks of years, meaning 7 times 7, a total of 49 years. Yan ang year of Jubilee. Ngayon, ang kaso ba ni Namwaran ay dahil sa Jubilee year? Ipagpalagay natin na tama ang taong 822 sa plake. Ginawa namin ng plotting mula sa year 1 hanggang sa year 1000 at inilatag natin ang mga year of Jubilees. Lumabas na ang pagpapalaya kay Namwaran ay humigit kumulang 10 years bago ang Jubilee year. Bakit kaya napaaga? Ang sagot ay nakalagay mismo sa copper plate. Dahil sa kanyang ipinamalas na loyalty or katapatan. Yan po ang dahilan. Pero ito ang malaking palaisipan. Bakit hindi kay Namwaran mismo iniabot ang plake ng pagpapalaya, kundi sa kanyang anak na si Buka at kamag-anak na si Lady Angkatan? Bakit hindi nabanggit ang presence ni Namwaran gayong siya itong pinakasentro ng event? Kumbaga, si Namwaran ang awardee, pero wala siya sa awarding ceremony. Bagkus, ang anak niyang si Buka na sinamahan ni Lady Angkatan ang naroroon upang tanggapin ang special favor o award. Isang posibilidad, may malubhang karamdaman o baka patay na itong si Namwaran. Ginawa ang plake at seremonya in the presence ng mga pinuno bilang mga testigo na si Namwaran at ang kanyang mga descendants ay wala ng pagkakautang. Hindi na umabot si Namwaran sa year of Jubilee. Medyo melodramatic ang dating sa amin ng Laguna copper plate or plake. Kahit nasabihin natin yan ay isang espekulasyon. Pero ano ba ang iisipin mo sa isang awardee na hindi nakadalo sa panahon ng pagbibigay ng award sa kanya? Ipinagpatuloy namin ang plotting ng mga Jubilee years mula sa panahon ng Laguna copper plate hanggang sa year 2100. Dito tumambad ang isang malaking event sa world history na may kaugnayan din sa pagiging alipin at paglaya sa year of Jubilee. Note, hindi po kami nagkiklaim na accurate itong ginawa naming plotting gamit ang isang mathematical formula mula sa Biblia. Ngunit, nagkataon lang ba na year of Jubilee din lumaya sa pagkaalipin ang Africa? Tinatawag na Year of Africa ang 1960 kung saan 17 countries ang nakapag-declare ng independence at lumaya sa pang-aalipin ng European colonizers. Ang 1960 ay Year of Jubilee. Kung napanood ninyo ang Two Witnesses series natin, alam nyo ang nakakarimarim na pinagdaanan ng mga Africans kung saan naruroon ang lahi ng Jacob, Israel. Sa verse 54, even if someone is not redeemed in any of these ways,
They and their children are to be released in the year of Jubilee. Verse 55, For the Israelites belong to me as servants. They are my servants, whom I brought out of Egypt. I am Yahweh, your Elohim. Kahit hindi natubos, sila at ang kanilang mga anak ay dapat palayain sa year of Jubilee. Ang mga Israelites ay aking servants. Akin sila, inilabas ko sila sa Egypt. Ako si Yahweh ang Elohim. Nagkataon lang ba na lumaya ang Africa sa Year of Jubilee? Muli kaming nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory. Alam nyo kung sino kayong mga tinutukoy namin. Sa mga new subscribers naman ng ating channel, welcome back to our heritage. Be blessed. Shalom.